Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, purihin ka, dakilain ka sa oras na ito. Muli, nagpapasalamat kami muli sa iyo, Panginoon, sa gabi ito, sapagkat muli pinagsama-sama mo kami upang pagsaluhan ang iyong salita. Nawa sa oras na ito, Panginoon, lukuban mo kami ng iyong banal na Espiritu, palalabin mo ang aming pananampalataya sa oras na ito. Buksan niyo po ang aming puso at isipan upang sa oras po ito, Panginoon, maramdaman namin ang kagalakan mula sa iyo. Nagpapasalamat po kami sa biyaya ng buhay na kahit pa, Panginoon, paulit-ulit kami nagkakamali, nagkakasala, paulit-ulit niyo pa rin kami pinapatawad. Maraming salamat po sa biyaya ng buhay sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pakibati nga ng kapatid, sabihin mo kapatid, masaya ako ngayong gabi. Amen. Ganun din po ako, no? Sa oras pong ito, nagagalak. Sige, mag-iupo na po tayo lahat. Nagagalak po kasi muli, nandito na naman ako sa harapan ng pamilya ko sa amazing balikan. Amen? Kaganina ko, kagigising ko lang. Bigla akong tinawagan ni Sister Louie, galing po ng break time. Sabi niya sa akin, ba, Sister Louie, kailangan ko po ng tulong. Sabi ko, bakit po? Walang preacher sa amazing. So, siyempre, dahil pamilya ko kayo, tatanggihan ko po ba kayo? Amen? No? Walang pangamuna din ng Diyos sa buhay. So, bago po tayo magsimula, magsitayo po tayo muli at basahin natin ang salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, pagpuli sa iyo. Pakatandaan ninyo, iiyak kayo at tatangis, ngunit magaganap ang sanlibutan. Labis kayong malulungkot, subalit ang inyong kalungkutan ay mapapalitan ng kagalakan. Kapag manganganak na ang isang babae, siya'y nalulungkot sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit, pagkapanganak niya, makakalimutan niya ang kanyang paghihirap sapagkat nagagalak siya dahil sa pagsilang ng isang sanggol sa sanlibutan. Gayun din naman, nalulungkot kayo ngayon, ngunit muli kayong makikita at nag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakan. Hindi maaagaw ninyo man. Sa araw na iyon, hindi na ninyo kailangan humingi sa akin. Pakatandaan ninyo, anuman ang hihingi ninyo sa Ama sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa aking pangalan. Humingi kayo at kayo tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon, palakpakan po natin ang salita ng Diyos. Yung na po tayo lahat. No, alam niyo po, nakakatuwa, no? Sa bawat pag-attend natin ng gawain, ilang years na po tayo? Ilan po? 7 years. No, 7 years na po tayo umaattend dito. Sino na po ang mga 7 years na dito? Taas ang kamay. 6 years. 5 years. Pero ang nakakatuwa po, no? Kahit ganun tayo katagal sa gawain ito, ang tanong po, masaya pa ba kayo? Sabay tanungan ng katabi, kapatid, masaya ka pa ba? Bakit po kayo masaya pag nandito sa gawain? Bakit po? Dahil? Kay Lord. Totoo po, no? Yung iba masaya, bakit? Kasi gusto lang makisali. Ay, brother, masaya ako kasi pagtapos ng gawain may pagkain. Amen? Ay, brother, masaya ako, bakit? Eh, kasi mandun yung kachismisan ko eh. Di ba? Ay, brother, masaya ako, bakit? Kasi ang sarap matulog pag may kumakanta. Amen? Pero alam niyo po ba ang maganda? Kaya tayo masaya? Dahil may kadalakan mula kay Kristo.
Amen. Totoo po yun. Nandito ka, nagagalak ka. Bakit? Dahil sa Panginoong Jesucristo. Dahil pinaparamdam sa atin ng bawat isa na kasama natin siya sa oras na ito. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Totoo po. Kasi siya po nagsabi, saan man may dalawa o tatlo nagkakatipon, kasama natin si Kristo. Hindi po ba kayo masaya? Amen. Dapat na po maging masaya tayo. Bakit? Kasi kasama natin ang Panginoon. Sabi nga dito, bakit po? Pag nagtungsa ng gawain, sabi dito, sabi diyan, Christian joy is a good feeling in soul. Amen. Kaya pag tayo nagpupuri, tayo sumasamba sa Diyos, nakakaramdam tayo ng kagalakan sa puso. Kaya nga kanina habang ginakanta yung kanta kanina, naiiyak ka. Kahit ako naiiyak din po ako. Bakit? Kasi nakakaramdam ako ng kagalakan. Bakit? Kasi nararamdaman ko na kasama natin ang presensya ng Panginoong Jesucristo. Amen. Bakit po? Kasi dati nung lumang buhay ko, di naman ako naniniwala dyan eh. Amen. Diba sabi ko ako sa inyo, ang tingin ko sa mga gantong gawain sa mga tao, baliw. Pero nung dinanas ko pong magpuri, umiyak ako sa harapan ng Diyos, lumuhod ako at nakaramdam ko ng kagalakan mula sa kaibuturan ng aking puso. Amen? So ano ba? Sabi dito, produced by the Holy Spirit. Kaya nga pag nag-worship na tayo, nagka-Holy Spirit na tayo, at nandun na yung kagalakan sa puso mo, isa lang po ibig sabihin nun, sumasa iyo na ang banal na Espiritu. Amen. Kaya kung halimbawa nag-worship ka, nagka-Holy Spirit ka, malungkot ka pa rin, may problema ka. Amen? Ibig sabihin nun, hindi pumapasok yung banal na Espiritu sa iyo. Pakisabi nga sa katabi kapatid, naramdaman mo ba kanina? Parang ang lungkot mo pa rin. Amen? So, sabi dito, Christian joy is a good feeling in soul produced by the Holy Spirit to see the beauty of Christ in God's Word. Kaya kung pumunta dito, bakit? Kasi gusto mong makita ang Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Gusto mong maramdaman yung presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya kahit sino mo yung tumayo dito, amen? Dapat nandun yung galak mo. Bakit? Kasi nagagalak ka kasi gusto mong makarinig ng salita ng Diyos. Hindi ka po nandito dahil nandito magaling yung preacher. Amen? Hindi ka nandito dahil alam mo mabibilis ka sa preacher. Nandito ka kasi makikita mo ang mukha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen! Kaya nga diba ang sarap ng feeling pag nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Parang mismo ang nagsasalita sa iyo, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya kung ikaw'y nasasaktan o ikaw'y tinatamaan sa salita ng Diyos, isa lang ibig sabihin niya, magala ka. Bakit? Kasi tinakausap ka ng Diyos. Amen? Hindi naman po namin alam kung ano yung kailangan nyo. Pero one time po, kapag naririnig nyo po yung salita ng Diyos at nararamdaman nyo sa puso mismo ninyo, magala ka na kasi kinakausap ka ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. So sabi dito, ano ba ang tunay na kagalakan? So tingnan po natin dito. Sabi dito, ito ay hindi panandali ang saya, tulad ng aliw, yaman o entertainment. So ibig sabihin, ang kagalakan, kaya nasabi kanina doon sa binasa natin, yung kagalakan natin, hindi maagaw inuman. Amen? Hindi yung masaya ka, nandito ka sa gawain sa prayer meeting. Paglabas mo, pag-uwi mo sa inyo, lukot-lukot mo na. Ito na naman yung problema. Amen? So dapat yung kagalakan, hindi na po yan nawawala. Hindi yan panandalian. Kaya kapag umatin ka ng prayer meeting hanggang sa pagtulog mo, dapat masaya ka pa rin. Bakit? Kasi kung hindi ka man magising, amen? Naramdaman mo naman kasama mo ang Diyos ngayong gabi. Walang pangagbuhanin ng Panginoon. Sabi doon, nagsulat ng aliw, yaman! Amen? Hindi mo yan, hindi ka tulad ng yaman ko. Nagkaroon ka ng maraming pera.
Amen? Tumanggap ka ng ayuda. Tuwang-tuwa ka, may ayuda ka. Tapos uutangin lang ng kapitbahay mo. O masaya ba? Di ba hindi? Pero pag nandito ka sa gawain ng Panginoon at iisa lang yung kayamanan mo ang Diyos, hindi mawawala yung kagalakan sa puso mo. Amen? O, entertainment o yung mga palabas. Tuwan-tuwa ka nung nanonood ka ng tanggol. Pag nananalo, yes, ang galing. Pag natatalo, na-high blood ka rin. O di ba, hindi rin masaya? Wala yung kagalakan. Amen? Pag nakikita mo yung mga artista, tuwang-tuwa ka. Pero pag hindi mo naman nalapitan, nalulungkot ka. Amen? Tumating si congressman, tuwan-tuwa ka, nagtatatalong ka. Kasi alam mo, may ayuda. Ngayon, nasa na si congressman? Nandun sa Senado. Amen? Tuwa-tuwa po ngayon, no? Di ba? Ibig sabihin nun, yung kagalakan mula sa Panginoong Jesucristo, hindi yan natatapos, hindi yan nawawala, at hindi yan panandalian lang. Amen? So ano ba? Sabi dito, ang tunay na kagalakan ay bunga ng relasyon sa Diyos. Totoo naman po, di ba? Kapag mahal mo ang isang tao, may relasyon ka sa isang tao. Halimbawa, mag-boyfriend, mag-girlfriend pa lang po kayo. Di ba? Kapag alam mong may date kayo, tuwang-tuwa ka. Amen? No? Ang usapan ninyo, alas 3 ng hapon, magkikita kayo. Alauna pa lang, naliligo ka na. Bakit? Excited ka eh. Amen? Excited kang makita yung manliligaw mo, kaya excited kang makita yung karelasyon mo. I want more kay Lord. Amen? Yung ang isang tao daw po na may tunay na relasyon sa Panginoon, yung lagi excited umatid ng prayer meeting. Amen? Bakit? Kasi alam mo na mahal mo ang Diyos. Mahal niyo po ba ang Diyos? Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, mahal mo ba si Lord? Bakit wala ka nung nakaraang linggo? Absent and absent. Mahal mo si Lord, pero pala yung absent mo. Kung mahal mo ang Diyos at may relasyon ka, amen? No? Kanina pa lang, excited ka nang umatid ng prayer meeting. Bakit? Kasi nagagalak kang marinig ang salita ng Diyos. Walang pagkanuman natin ng Panginoon. Sabi dito, ang tunay na kagalakan ay hindi mawawala kahit may pagsubok. Kaya nga di ba kanina yung nag-share? Diba? Kahit may pagsubok ka, dapat magalak ka. Bakit? Kasi gagawa ng paraan ang Diyos sa pagsubok mo. Naniniwala po ba kayo na pag may pagsubok ang isang tao, lalong pinagpapala ng Diyos? Totoo po yun. Amen? Kaya nga the more na dumadanas ka ng pagsubok, the more na pagpapalain ka ng Diyos. Eh bakit nalulungkot kayo pag may pagsubok? Amen? Di ba dapat magalak ka na pagdating ng isang pagsubok at napagtagumpayan mo yun? Nandun na yung pagpapala ni Lord, sasabihin mo, Lord, anong kasunod? Excited ka pa sa parating na pagsubok? Amen? Bakit po? Kasi ang tao kapag habang may pagsubok, tandaan niyo po ito, ang tao habang may pagsubok, mabubuhay. Amen? Bakit po? Kasi ang tao walang pagsubok ay patay. Sabihin mo na katabi mo, kapatid, baka konti na lang yung pagsubok mo. Malapit ka na. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Di ba, di mo? Tinan mo natin, no? Kahit po tayo may pagsubok, nakakangiti tayo ng natural. Bakit? Kasi alam natin hindi tayo mababayaan ng Diyos. Amen? So, tingnan po natin, bakit nga ba may kagalakan mula kay Kristo? So, bakit nga ba may kagalakan? Amen? So, una, sabi dito, dahil may kapatawaran at kaligtasan mula kay Kristo. Hindi po ba kayo nagagalak doon? Amen? Na sa araw-araw ng ating buhay, nakakagawa tayo ng kasalanan. Totoo po yun. Kasi nandito po tayo sa mundong ito. Amen? Kung gusto nyo kung hindi na magkasala, mamatay ka na. Amen? Pero habang nabubuhay po tayo,
Alam ni Lord na magkakasala ka. Alam ni Lord na magiging mahina ka. Alam ni Lord na gagawin mo yung kasalanan na yun. Pero ang nakakagalak po dun, may kapatawaran sa ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya nga po nandito tayo eh. Amen? Ito pong amazing grace. Hindi po ito gawain ng mga taong banal. Amen? Ito po ay gawain ng mga taong makasalanan. Kaya po nandito ka ngayon kasi nais ng Diyos maranasan na ikaw ay maligtas at malaman mo na kaya kanyang patawarin ng Panginoon. Kaya nga po ang Katoliko nakaka-bless. Bakit? Kasi meron po tayong tinalawag na Sacrament of Confession. Sino po nagkukumpisal? Kasa kamay. Gaano po kadalas? Paminsan-minsan. Ang galing eh. No? Gaano kadalas ang paminsan-minsan. Dapat po tayo nagkukumpisal tayo kahit once a month, twice a month, o minsan nga daw po dapat linggo-linggo. Amen? Bakit? Kasi nakakagawa tayo ng kasalanan. Pero dahil doon, nagkaroon tayo ng confession, nagkaroon tayo ng paghingi ng tao sa Panginoon, makakaranas po tayo ng kapatawaran mula sa Diyos. Kaya sabihin mo dyan sa katabi kapatid, masaya ka ba? Patatawarin ka ni Lord. Bakit po? Kasi sabi po ng Panginoon sa unang 1:1 verse 9, subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Amen? Doon pa lang eh. Diyan pa lang dapat mag-alala ka na eh. Amen? So, ang sabi nga po dito sa Colosas, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan niya napalaya tayo sa mga tuwid, pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Tapos ang lungkot mo. Amen? Diba? Kung tingnan mo pala yung crucifix, dapat maging masaya ka. Bakit? Sa pamamagitan yan, sinubos yung kasalanan mo. At kahit patuloy kang nagkakasala, patatawarin ka ng Diyos. Palakpakan po natin ng Panginoon. So ano ba? Pangalawa, dahil may kapayapaan sa gitna ng mga pagsubok mula kay Kristo. Ito naman po yung pinakamasarap. Amen? Na ang isang pong Kristiyano, kung bakit nga po tayo nagagala, kasi kahit po tayo dumaranas ng pagsubok, nandun po yung kapayapaan. Amen? Hindi po yung tulad po nung nakahapon, babagyo daw. So ano nangyari? Karang ka na. Ibang tao, tuwan-tuwa pa. Sabi ng isa lang yung natutuwa pag may bagyo. Sino po? Yung mga kontraktor. Kasi makikinabang na sila. Amen? Pero pag ikaw nasa Panginoon, hindi ka dapat mahinga. Tulad na lang po kagabi. Sample lang po. Amen? May bagyo di po ba? Sabi, malakas daw yung bagyo. Umattend kami ni Tatay din ng prayer meeting. Sabi ko, Tay, magkita tayo sa FM. Sasamahan kita hanggang doon sa yung bagong bukas po yun eh. Alam niyo po, pumunta kami doon. Walang kaulan-ulan, walang kahangin-hangin. Amen? Sabi ni Tatay, tapos tumatakbo kami, na kapag umulan mamaya, ikaw na lang yung magmotor, sasakay na lang ako. Paglabas po namin ng prayer meeting, walang ulan. Amen? At napakabuti mo ng Panginoon. Sabi ko tayo, napakabuti ng Diyos. Bakit? Kasi hindi tayo ilulan. Ang ganda po na sinabi sa akin ni Tatay. Bakit? Pag umulan ba, hindi mabuti? Tama nga naman. Amen? Kaya nga po, di ba, kahit kayo pagsubok ka, mabuti pa rin ang Diyos. Bakit? Kasi makakaranas ka ng kapayapaan mula sa Kanya. Ako po danas ko po yan sa sarili ko. Di ba? Kahit po, ngayon po, lalo na po ngayon, pumasok na ulit yung panganay sa school, college, hindi po ako namumblema. Bakit po? Kasi naniniwala po sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. No, minsan nga po may linggo, minsan buwan,
Sa isang buwan, nagsasabay-sabay lahat. Amen? Kuryente, wifi, tapos may babayaran pa sa school. Tapos may loan pa ako. Pero lahat po yun, nababayaran ko. Amen? At kaysa nagtataka din po ako. Nakatulad po nung nakakagling ko. Tingnan niyo po paano ka hindi maniniwala magagalak sa Diyos? Ako lang po yung nagtatrabaho. Binigay ko yung sweldo ko sa asawa ko buo. Di ba? Isang linggo. 2 days lang po yun ubo. Amen? Pero nagbibigay pa rin ako. Kaya nga nagtataka din ako sa sarili ko. Pag si Lord gumalaw, alam niya kung ano yung kailangan mo. Amen? Kaya na dapat magdala ka. Na kahit may problema ka, alam naman ni Lord, kaya mo yan. Amen? Sabihin mo dyan sa katabi mo, kapatid, kaya mo yan. Huwag kang mag-inarte. Amen? Bakit? Kasi alam ni Lord na pag binigay sa iyo yung problema na yan, alam ni Lord, kaya mo yan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya nga sabi sa 1:33, sinabi ko ito sa inyo upang ang inyong pakikipag-isa sa akin. Tingnan niyo mo, ang pakikipag-isa sa akin, magkaroon kayo ng kapayapaan, magdaranas kayo ng kapagitian sa salibutan nito. Ngunit, tibayan ninyo ang iyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ito po yung maganda. Si Lord po ba hindi dumanas ng pagsubok? Natural. Kasi naging tao po siya. Amen? Diba? Naglakad ng malayo, nagutom. Pero hindi siya natinag na pagtagumpayan niya yung pagsubok na ito. Amen? Palakpakan mo natin ang Diyos na buhay. So ano ba? Pangatlo, bakit dapat tayo magalak? Dahil may pag-ibig na walang katulad mula kay Kristo. Ito po yung pinakamasarap. Amen? Na kahit minsan, iwanan ka na ng mahal mo sa buhay. Iwanan ka man ng asawa mo. Tandaan mo ang Diyos, hindi ka iiwanan. Amen? Wala, sabi mo, walang nagmamahal sa akin. Siguro nga wala kung hindi mo kilala ang Panginoon. Amen? Masasabi mo walang nagmamahal sa'yo, tandaan po natin na kahit ganyan ka, mahal na mahal ka ng Diyos. Amen? Kaya nga, di ba, ang ganda ng kanta nyo kanina? Ano yun, nakalimutan mo? Ano ba yung kanta nyo? Yung dahil sa pag-ibig, binago yung buhay mo. Dahil sa pag-ibig, binago yung puso mo, totoo po. Kasi lahat ng nakakaranas ng pag-ibig ng Diyos, tandaan mo bang baguhin niyang buhay mo. Lahat ng nakakaranas ng pag-ibig ng Panginoon, babaguhin niyang puso mo. Kahit puro galit yan, pag dinanas mo yung pag-ibig ng Panginoon na walang katulad, mababago yan laman ng puso. Amen. Diba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, nagpatawad ka na ba? Patawad ka na ba? Kasi po kapag nagpapatawad daw po ang isang tao, dalawa daw po yung purpose. Una, para iparamdam mo yung pag-ibig sa iyong kapwa. So pangalawa, para din maramdaman mo na mahal ka ng Diyos at mahal din siya ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya sabihin mo ulit niya sa katabi mo, kapatid, masaya ka pa ba? Parang inaantok na. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya nga dito, sabi nga po, sabi sa John 3:16, favorite natin ito. Diba? Sabi sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya niyo po bang magmahal ng ganyan? Amen? Mahal ka ng Diyos, kaya ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak. Amen? Mahal ka ng Diyos, kaya kung maniniwala ka sa binigay niya, hindi ka mapapahawa. Hindi ka ba masaya? Amen? So ano pa? Pang-apat, sabi dito, bakit tayo dapat magalak? Dahil may buhay na walang hanggan mula kay Kristo.
Gusto niyo po ba ng buhay na walang hanggan? Ang susi po walang iba, kundi ang Panginoong Heso Kristo. Bakit? Yun nga po yung sinabi ka kanina eh. Amen? Dapat nga po tayo nagagalak sa bagay na yan. Bakit? Kasi ang masarap po nun, na kapag dinanas natin tanggapin si Jesus sa buhay natin, isa po sa assurance, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? Parang alungkot niyo ba doon? Ulitin ko po, isa sa assurance po na matatanggap mo kapag tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo, walang iba kundi ang buhay na walang hanggan. Amen. Di na kayo. Amen. Diba? Naniniwala po tayo na walang iba. Yun po yung totoo at walang kasinungaling ngayon na ang katotohanan para maranasan natin ang buhay na walang hanggan. Walang iba kundi yung pakikipagkaisa natin sa Panginoong Jesucristo. Totoo po, wala na po iba. Kaya nga po, diba? Sabi nga po sa unang Pedro 1:8 verse 9, hindi ninyo siya nakikita, ngunit siya'y inibig ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito, nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakan na di kaya nilarawan sa salita. Sapagkat tinanggap na ninyo ang bunga ng iyon, pananampalataya ang kaligtasan ng inyong buhay. Kaya nga po nakaka-bless daw po tayo ngayon. Bakit? Hindi po yung katulad ng panahon na namuhay pa ang Panginoon si Kristo. Kasi unang-una, naniniwala tayo sa Panginoon kahit hindi natin nakikita. Amen? Sumasampalataya tayo sa Panginoong si Kristo kahit hindi naman natin siya nakikita. Pero ang hindi nila alam, nararanasan natin mismo ang Panginoong Jesucristo kapag nandito tayo sa gawain ng Diyos. Kaya nga po ng pag-aas, kaya nga po tayo naniniwala sa buhay na walang hanggan eh. Amen? Kasi hindi ka maniniwala sa buhay na walang hanggan kung wala kang pananampalataya. Kaya nga di ba may nagsasabi, sino nagsabi nakarating ka na sa langit? Di ba? Yung iba nga, hindi man naniniwala may langit at impyerno eh. Amen? Pero kung ikaw, nandito ka sa gawain ng Diyos, sumasampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, maniniwala ka na mayroong buhay na walang hanggan. At maniniwala ka rin na mayroong buhay na walang hanggang paghihirap. Hindi, kaya nga po nandito tayo lahat eh. Bakit? Kasi gusto mong maranasan ang buhay na walang hanggan. Kaya sabihin mo dyan sa katabi mo, kapatid, huwag mong sayangin to. Ito yung pagkakataon mo. Bakit? Kasi po ang buhay na walang hanggan dito yung pinagtatrabahuan. Hindi yung pagpatay mo na, doon ka palang magsisimula. Hindi po, pagpatay natin, haharap tayo sa Diyos. At doon lang natin mararamdaman. Diba? Pagdating mo doon, Lord, sayang. Absent pa ako ng absent sa Amazing Grace. Doon pala yung susi. Amen? Bakit po? Kasi habang tumatagal po tayo sa gawain na to, lalo tayo nagkakaroon ng pananampalataya sa ating puso. Amen? At kung tayo merong patatag na pananampalataya, ay di ang sarap ang sarap maranasan ng pagdating ng oras. Yung sasabihin mo sa sarili mo na pag namatay ako, makakasama ko si Lord. Parang ang lungkot niya. Parang, bakit ang hirap mo? Sabihin mo niya sa katabi mo, kapatid, pag namatay ka ba, makakasama mo si Lord. Pero kung ikaw po, hindi ka naniniwala, sigurado mag-aalinlangan ka. Totoo ba yung sinasabi ni Brother Jeremy? Mga pag namatay ako. Kasi kung ikaw may takot sa puso mo, meron ka bang ginagawa ng mali? Amen? Ibig sabihin nun, hindi pa ganun katatag yung pananampalataya mo sa Kanya. Diba? Kahit nasabihin mo pag namatay, okay lang. Amen? Sino mo ang gusto mo sa langit? Taas ang kamay. Dalawang kamay. Sige, sabihin nyo to, Lord,
Kahit sa oras na to, kunin mo ako. Makasama lang kita. Masaya na ako. Parang hindi nyo naisipon di ba? Parang, Amen. Parang po natin ang Panginoon. Sabi dito, paano tayo magkakaroon ng kagalakan mula kay Kristo? So una, magtumikap mga sunod sa kalooban ng Diyos. Madali mo bang sumunod? Mahirap, brother. Totoo po. Amen? Pero sabi mo diyan nakalagay, magsumikap. Ibig sabihin nun, kahit pa paano, nakakasunod tayo sa kalooban ng Diyos. Amen? Hindi yung nandito ka na nga sa gawain, hindi ka pa rin nagsusumikap sa sarili mo. Amen? Na yung kahit pagdating mo galing trabaho, pagod ka, aatin ka ng gawain. You know? Hindi yung pagdating mo, pagod ako. Hindi na muna ko alit, next week na lang. Tapos kung next week napagod ka ulit, pagod ako. Next week na lang ulit, Lord. Minsan si Lord pa sinasabihan mo. So, nakaapat na pagod ka na. Yun, hanggang ngayon, hindi ka pa rin umaalit ng gawain. Amen? Di ba? Kahit may problema ka. O kahit nahihirapan ka sa buhay mo, pagsumikapan mo pa rin makasunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Bakit po? Kasi sabi dito, there is joy in obedience. Meron kagalakan sa pagsunod. Bakit? Kasi habang sumusunod po tayo, bakit? Merong nababago sa sarili mo. Lagi po natin tatandaan na kahit hindi hinihingi ni Lord yung instant. Diba sabi ko nga po kanina, alam naman ni Lord na magkakamali ka. Ang hinihingi ni Lord, unti-unti nakakasunod ka sa kanyang kalooban. Na sa bawat pagtupo mo dyan tuwing Sabado, sa bawat pagkatid mo ng gawain tuwing Sabado, nakakasunod ka sa kanyang kalooban. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi ka sa Mateo 5:6, pinagpala ang may matinding hangarin sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sila'y bibigyan ng kasiyahan ng Diyos. Di ba ang galing? Pinagpala ang may matinding hangarin. Ibig sabihin nun, kahit nagkakamali ka o kahit nagkakasala ka, sumusunod ka pa rin sa kalooban ng Panginoon. Kaya sabihin mo sa kanabi mo, kapatid, masaya ka pa ba? Anong sagot? Amen. Palagpakan po natin ang Panginoon. So ano pa? Paano pa tayo magkakaroon? Sabi dito, manatili sa presensya ng Diyos. Minsan kaya po nagiging windang-windang yung buhay natin. Bakit? Kasi umaalis tayo sa Panginoon. Umaalis tayo sa presensya ng Diyos. Kaya huwag ka magtaka kung bakit hanggang ngayon ganyan pa rin yung buhay mo. Amen? Bakit? Baka kasi lumalayo ka sa Diyos. Si Lord lapit ng lapit sa iyo, ikaw naman layo ka ng layo. Amen? Dapat manatili po tayo sa gawain. Kasi sa gawain, nandito ang presensya ng Panginoong Jesucristo. Amen? Tingnan niyo po ito. Naalala niyo po yung prodigal son? Di ba yung parable? Nung una, anong ginawa nung isang anak na bunso? Kinuha niya yung kanyang mana. Buhay pa yung magulang, kinuha na yung kanyang mana. Amen? Bakit? Kasi gusto niya maging masaya lang sa kanyang sarili. Nung kinuha niya yung kanyang mana, anong nangyari? Napahiwalay siya sa piling ng kanyang ama. So anong ginawa? Siyempre, dahil marami siyang pera, anong ginawa? Ginamit niya sa kasiyahan ng kanyang sarili. Di ba? Siguro kung panahon natin ngayon nun, ganun ginawa mo yung mana. Sugal. At doon, beer house. Tapos babae. Siguro ganun yung ginawa nung anak. So after naubos yung kanyang pera, anong nangyari? Naghirap. Diba? Isa lang po yung pagulay yun na ang tao hindi lang sa pera nagiging masaya.
Sabihin mo dyan sa katabi mo, kapatid. Sa pera. Walang kagalakan. Amen? Marami kang pera. Di ba? Pagmamalaki mo, marami akong pera. Tapos uutang ka nung kasister mo. Nalulungkot ka pa. Ano ba yan? Hindi na ako babayaran ito. Amen? Totoo naman po, di ba? So ano nangyari? Dahil wala na siyang pera, naghirap yung nalooban niya, naghirap mismo yung kanyang sarili, ultimong interpretasyon ng kanyang sarili na wala. Bakit? Kasi humiwalay sa piling ng kanyang ama. Pero nung bumalik, ano pong nangyari? Nabalik din sa kanya yung oportunidad, yung na maging ari-arian o maging anak pa rin ng kanyang ama. Alam niyo po si Lord nagagalak sa atin kapag tayo ay patuloy na bumabalik sa Kanya. Totoo po yun. Kung si Lord nagagalak, eh bakit po tayo minsan nawawala yung kagalakan sa ating puso? Atin sa amazing, hindi naman inaayos yung buhay ko. Atid ako ng atid sa amazing, ganun pa rin yung problema ko. Atid ako ng atid sa amazing, lagi pa rin mahirap yung nararanasan ko. Baka naman hindi, wala pa rin yung totoong relasyon mo sa Diyos. Amen? Kasi kung may relasyon ka sa Panginoon, at tinuturing mo ang Diyos, ang iyong magulang, ang galing nga po ni Lord ngayon, tingnan niyo po nung kahapon po yata habang ako naglalakad. Sabi ko, bakit nga ba bakit nagkatawang-tawang ang Panginoon? Diba? Ay, kagabi po pala yun. Kasi yung gospel. Diba? Sabi ni Lord, tinanong niya si Simon, sino ako sa kanila? Kung tatanungin natin yung sarili natin, sino nga ba si Lord sa atin? Sino nga ba si Jesus sa buhay natin? Alam niyo po, napakasimple habang inaali ko. Sabi ko, nung tinitingnan ko yung crucifix, si Lord nagpakilala bilang isang lingkod. Si Lord nagpakilala sa atin bilang isang kaibigan. Si Lord nagpakilala sa atin bilang isang kasama natin, bilang isang kapwa natin tao. Tapos hindi tayo natutuwa na sa pamamagitan sa pagiging pagka-Diyos niya, nagpakababa siya para lang makilala natin ang Panginoon. Kaya mga diba, ang sarap na isip sa sarili ng wow! Dahil lang sa pananampalataya mo, napaka-bless ko. Kasi si Lord, nagpakababa para lang sa atin. Amen. Palagpakan po natin ang Panginoon. Kaya nga diba, kapag umaga ka ng prayer meeting, si Lord dalawang kamay nakabuka. Diba, imagine niyo po yung pagpunta mo rito si Lord dalawang kamay nakabuka. Magkalak ka kasi sasalubungin ka ng Panginoon. Diba, kahit may problema ka, magkalak ka. Kasi alam mo, sa oras na to, kasama natin ang Diyos. Sabi nga sa mga awit 16:11, ituro mo ang landas patungo sa buhay. Sa piling mo'y nadarama ang lubos na kagalakan, sa tulong mo'y nagdudulot ng ligaya, walang hanggan. Dito sa piling ni Lord, wala kang mapagsisidlan na galak sa iyong puso kung totoong naniniwala ka na kasama mo ang Diyos. Kahit nga po tayo may problema. Amen? Kahit tayo may problema. Diba? Sabi nga dito, pangatlo, magpatuloy sa pananampalataya sa gitna ng mga pagsubok. Ibig sabihin, kahit kumaranas ka ng matinding pagsubok, tuloy-tuloy pa rin yung pananampalataya mo. Amen? Bakit po? Ang isang Kristyano, kapag mahina ang pananampalataya mo, mawawala ka sa gawain ng Diyos. Totoo po yung bahay, kasi danas po yan. Kami po sa batch namin, 17 couples. Yung batch po namin, 17. Alam niyo po, bakit nawala yung mga kasamahan namin? Sa awa ng Diyos, 3 na lang kaming couple. Sa batch lang po namin yun, ha? Alam niyo kung bakit nawala?
dahil sa pagsubok. Amen? Nag-away yung mag-asawa. Ina sila. Nag-away. Ano ginawa? Tumigil sa gawain. Pagtapos naghiwalay. Yun, parehas na may asawa ngayon. Nakakalungkot po, no? Tinawag na sila ni Lord. Pero nung dumating yung pagsubok sa buhay nila, nawala. Amen? Kahit anong daming pagsubok po dumarating sa buhay natin, huwag na huwag kang aalis sa gawain ng Diyos. Kaya sabihin mo niya sa katabi mo, kapatid, walang iwanan. Kahit tumapa ka na. O, di ba? Nakangiti kayo? Kahit tumapa tayo sa pagsubok, huwag tayong aalis. Amen? Tuloy-tuloy lang yung paniniwala natin sa Panginoon. Tuloy-tuloy lang yung pananampalataya natin sa Panginoon. Bakit? Kasi pag nakikita yan ni Lord, sigurado, hindi kanya pababayaan. Totoo naman po ba ito? Kasi minsan kasi ang tao, kapag dumaranas ng pagsubok, ang alam lang natin kayo, solusyon. Amen? Yun lang yung natin nasa isip yung solusyon. Pero alam naman ni Lord, na kahit yung dumaranas ka ng pagsubok, alam ni Lord na alam mo kung ano yung solusyon. Amen? Ang kailangan na natin hingin sa Panginoon, yung kalakasan, yung karunungan, para mapagtagumpayan natin yung pagsubok na yun. Kasi kung asa na yan ang asa kay Lord, hindi titibay yung pananampalataya natin. Amen? Asa ka ng asa kay Lord. Pagdating ng oras, si Lord pa yung sisisi mo, Lord. Ikaw kasi, hindi mo ako pinakinggan. Amen? Ikaw kasi, Lord, pinabayaan mo ako. O diba? Wala yung pananampalataya. Amen? Tandaan po natin ito mga kapatid. Kahit gaano yan kabigat yung pagsubok mo, alam ni Lord kung ano yung mabuti para sa iyo. Bakit? Kasi alam lang natin kung ano yung mabuti para sa atin. Pero yung mabuti, alam yan ni Lord. Amen? Kaya nga diba, sabi nga po dito, sa ikalawang Timoteo 4:6-7, ito po yung sulat ni San Pablo. Kilala niyo po si San Pablo, diba si Saul? Mayamang tao, mapera. Pero hindi niya nakita yung kagalakan doon. May kapangyarihan. Nung nakilala niya yung Panginoon Jesucristo, naramdaman niya yung kagalakan hanggang sa makating ng sinsoli. Sabi nga dito, sapagkat dumating na yung panahon ng pagpanaw ako sa buhay na ito. Ako'y mistulang isang handog na ibubuo sa dambana. Pinagbuti ko ang aming pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Amen? Kaya nga diba, kung susundan natin yan, sabi si Santiago 1-3, mga kapatid, magala kayo kapag kayo dumaranas sa iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Gusto niyo pong maging matatag yung pananampalataya niyo? Dapat mapagtagumpayan niyo yung pagsubok na meron kayo sa inyong buhay. Amen? The more na dumadami yung pagsubok, the more na tumigibay ka sa pananampalataya. Amen? Parang kalsada lang yan. Amen? The more na dumadami na marami yung simento at hindi surplus yung gamit, lalong tumitibay yun. Amen? Pero pag tinataan mo yun sa kontraktor, sigurado mahina yun. So parang yung faith natin. Amen? Sapos na pinapatatag mo yung pananampalataya mo, yung ginagawa mo yung mga sagap ng pananampalataya, sapos na tatitibay ka. Amen? Hindi yung, sister, pray mo naman ako. Kasi may lagnat ako, lagnat lang pagdadasal pa. Amen? Hindi mo ba kaya yun na? Kahit may lagnat ako, gagaling ako sa pangalan ni Jesus. Amen? Diba? Sister, pray mo naman ako. Bakit? Wala kasi akong pera. Baka meron ka dyan. O diba? So wala yung faith. Dapat patuloy natin pinapatatag yung pananampalataya. Kaya nga po, habang nandito ka sa gawain,
Diba? Sabi ko, habang tumatagal, tumatatag ka sa iyong pananampalataya. Amen? Palagpagan po natin ang Panginoon. So, pang-apat, sabi nyo, magpasalamat sa lahat ng bagay. Totoo naman po. Diba? Kahit yung pagkain mo tuyo, ipagpasalamat mo yun kay Lord. Sigurado makakaranas ka ng kagalakan sa puso mo. Yung pagising mo pa lang sa umaga, nagsikay ko, Lord, thank you, binuhay mo ako. Sino po ang gumagawa niya? Totoo po, no? Di ba ang saya, Lord? Lord, thank you, nabuhay ulit ako. Hindi yung pagising mo, cellphone agad hawak mo. Kaya pagdating mo sa cellphone, nakita mo, ito na naman, contractor na naman. O pati ikaw, nagalit, nadamay ka pa. Amen? Pero yung sinisikap na, Lord, thank you! Buhay ako. Tapos pagpapasalamat mo, titignan mo yung asawa mo. Lord, thank you! Ang laki ng problema ko, kasama ko na naman. At least, yung problema, yun yung magpapatatag. Amen? No? Yung pagdating ng oras, no? Yung mga anak mo, kahit matitigas ako, ipagpasalamat mo yan kay Lord. Alam niyo po, yung anak ko 5, wala naman akong problema. Maliban lang sa pagiging tamad. Wala nang magagawa. Ganun po talaga yung generation nila. Hindi po yung katulad natin, di ba? Huwag ka lang maghugas ng pinggan. Sigurado yung patpat gumagano na sa lamesa. Ayaw mo maghugas? Diba? Sa lola ko kasi po, wala kita lola. Nasanay po kami ng ganun. Pagkakain. Bawal, kasi po strict yun eh. Bawal gumalaw. Kasi po ako pag kumakain, laging gumagano yung pa ako. Pagagalitan ako nun. Bawal kumain ng may laglag na mumu. Diba? Bawal kumain ng hindi ubos. Pag kinuha mo yun, uubusin mo yun. Pag hindi, sigurado may palo ka. Tapos paunahan yun. Paunahan makaubos ang pagkain. Kasi yung huling makaubos, yun yung maghuhugas. Totoo, di ba? Diba ang saraan sa'yo yung ganung buhay? Pero ngayon yung mga bata, gasa mo yung yan. Wait lang. Di ba? Sa mga kabataan. No? Lagi kayong umakatid ng amazing. Pagdating ng bahay, dapat hindi na kayong pasaway sa inyong magulang. Amen? Pero nakakakuha po doon sa mga anak ko, lahat po sila nag-serve sa Panginoon. Sabi ko nga po sa inyo, 2 yung citizen nun. Paglinggo sa umaga, sila po yung nag-serve sa born again. Pagdating magsisimba kami, kasama naman namin sila. Amen? Pero hindi ko po sila problema. Maliban nga lang po sa pagiging tamad. No? Kaya po, di ba? Ipagpasalamat mo. Yung pagtanggap mo ng sweldo ng asawa ninyo, ipagpasalamat niya. Sabi nga ni Brother Ezekiel, kahit po konti yan, ipagpasalamat mo yan kay Lord. Sikarangge. Hindi yung wala nang matitira kung bayad ng kuryente. Ganun po dati yung asawa ko sa bahay dati. Pagbigay ko ng sweldo, mag-reklamo na yun. Sasabihin sa akin, bakit ito lang? Anong gusto mo? Ako maging may-ari ng pinagtatrabaho ko para mag-ganto ko. Marami. Ipagpasalamat mo yan. Alam mo, pag naging ganyan yung pananaw mo, sigurado hindi ka pababayaan ng Diyos. Kahit po ako, pagtanggap ko nga po ng sweldo mo, Lord, thank you. Kahit lagi akong late sa trabaho, may sweldo ako. Yung iba nga, walang trabaho. Sumisweldo. Amen? No? Yun po yung nakaka-bless. Kapag patuloy tayo nagpapasalamat kay Lord. Yung pag binigyan ka, nag-thank you ka man lang. Amen? Hindi yung pag binigyan ka, nagre-reklamo ka pa. No? Kapag ganun daw po, sabi ko sa inyo po, hindi mo mararamdaman yung kagalakan sa iyong puso. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi nga po dito sa unang Tesalonica, tinan niyo po, magalak kayong lagi. Palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat hindi kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Diba? Magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Yung nakarating ka dito ng ligtas, thank you Lord.
Diba? Nung nakatapos ka ng prayer meeting na hindi ka nakatulog, thank you, Lord. Yung naramdaman mo yung Diyos, thank you, Lord. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Panglima, sabi dito, maglingkod na may pagmamahal sa Diyos at kapwa. Ito naman po yung pinakamasarap. Gusto niyo pong malubos yung kagalakan ninyo, maglingkod po tayo sa ating Panginoon. Bakit? Kasi pag ang Diyos ang pinaglilingkuran, tandaan po natin, walang lingkod na pinabayaan ang Diyos. Amen. Maglingkod sa kapwa. Yung paglilingkod na may pag-ibig. Hindi yung paglilingkod na may scam. Pinaglingkuran mo, sister, ito medyo mayaman. Sister, atin ka sa amazing, mabibless ka. Siyempre, na-bless. Thank you, na-bless ako. Yung pala, kaya natin mo, sister, dahil na-bless ka, pautangin mo ako. O, di ba, i-scam mo pa siya. Amen? Kung mayroong pagpapagino ng magmamahal na yung gusto mo siyang makasama sa gawain ng Diyos, gusto mo rin maranasan yung kagalangan na nararamdaman mo para sa Kanya. Amen? Tandaan niyo po, ano, mas masarap maglingkod sa Diyos kaysa mas masarap maglingkod sa Diyos na may pag-ibig kaysa maglingkod ka sa kapwa na may pagsasamantala. Totoo po yun. Marami pong lingkod na ganyan. Diyan bumabagsak. Diba? Sinama yung mga kasamahan, yung pala merong sariling motibo. Amen? No? Alam niyo, mula nung naglingkod ako sa Panginoon, mula nung nakaranas ako maglingkod sa Panginoon, hindi na po ako naalisan ng hindi sa aking mga mukha. Amen? Kaya nung minsan nagtataka sila, kahit ang dami ng problema, magtatanong, paano mo nakakaya? Yung iba nga, negosyante pa. Maraming pera, maraming bahay, nagtatanong sa akin, paano mo nakakaya mag-isa lang? Hindi nila alam, may sekreto. Walang iba, kundi. Kaya nga po patuloy ako naglilingkod. Kahit may trabaho. Diba? Minsan nga po sunod-sunod. Pagpasok sa trabaho, pasok ko 5 o'clock, uwi ako ng 6. O diba ang haba ng oras namin? Kasi sa trote ng trabaho. At bibiyahe pa ako yan. Minsan, nabibiyahe ako sa Lubalingkes. Nabibiyahe po ako nakaraan sa Malabon, sa Valenzuela. Pero hindi po nawawala yung pagod. Hindi ako napapagod. Bakit? Kasi nadadala akong maglingkod sa Diyos. Ngayon nga ako magaling na naman natuwa ako kanina. Umalis po ako sa bahay, eksaktong alas 6. Eksaktong alas 6. Dumating po ako dito 6:55. Bakit? Walang traffic. Amen? Wow, ang galing po, no? Sabi ko, wow, ang galing ni Lord, walang dire-diretso. Amen? Alam niyo po sa Marcos Highway, natural na po yung traffic doon. Kasi, siyempre, may stoplight. Pero pagkakit po kagalina, walang traffic. Amen? Kaya masasabi ko, Lord, lingkod mo talaga ako. Bakit? Kasi hindi mo ako binabayaan. Amen? Kaya sabihin mo niya sa katabi mo, kapatid, maglingkod ka para makaranas ka ng kagalakan. Palakpakan naman po natin ng Panginoon. Kaya nga sabi doon sa Mateo, Mateo 22:37, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa at buong mong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kung naglilingkod ka at mahal mo ang Diyos, maglilingkod ka na mayroong pag-ibig. Amen? Dahil mayroong pag-ibig, mayroong kagalakan. Sa tawag namin lang, di ba, yung bunga ng Espiritu, una, pag-ibig, tapos kagalakan. Kaya tanda po natin na ang kasunod ng pag-ibig ay kagalakan. Kaya kung naglilingkod ka na may pagmamahal, makakaranas ka ng kagalakan sa iyong puso. And, thank you po.
Amen? Ah, kaya sabihin mo dyan sa katabi mo kapatid, masaya ka pa ba? Dapat lang. Amen. Palakpakan mo tayo pa naman. Masaya yung magsimuto ng maayos. Pigil po natin ang ating mga mata. At ilagay mo yung dalawang kamay mo sa tapat ng iyong puso. Sa oras mong ito, kausapin mo ang Diyos. Kung ano man yung pumunta ka dito, kung ano man yung dala mong pagsubok sa buhay, kapatid, kasama natin ang Panginoon, naririnig ka niya. Hindi tinitingnan ni Lord kung ano yung ginagawa mo. Ang titingnan ni Lord yung puso mo. Kaya sa bawat pagtibok niya, magkala ka kasi binibigyan ka pa rin niya ng buhay. Sa bawat tibok ng iyong puso, magkala ka kasi binibigyan ka pa rin ng pagkakataon ng Diyos. Na sa kahit tayo patuloy na nagkakamali, patuloy tayo nagkakasala, kailangan hindi tayo pinapabayaan. Ganyan kabuti ang Diyos sa buhay natin. Kaya nga sa buhay mo, kung patuloy mo tinatanggap ang Panginoon, anumang pagsubok na meron ka sa oras na ito, hindi ka niya mababayaan. And Lord, nagpupuri, nagpapasalamat kami. Tunay mong napakabuti mo, Panginoon. Walang ibang Diyos na makakagawa sa buhay namin. Na kahit, Lord, kahit kami nahihirapan, dahil sa pagsubok na dinaranas namin sa aming buhay, kahit, Lord, kami nahihirapan, hindi kami nawawala ng pag-asa. Sapagat alam po namin na hindi niyo kami pababayaan. Sa mga kapatid kong naririto, Panginoon, na dumaranas sa matinding pagsubok, karamdaman, Panginoon, karamdaman man yan, Panginoon, financially, Lord, relasyon sa kanilang pamilya. Naniniwala kami sa oras na to. Papantan mo ito ng kagalakan. Sapagat naniniwala po kami, Panginoon, kasama ka namin. Panginoon, patawad sa aming mga kasalanan. Patawad, Panginoon, sa aming pagpapabaya. Patawad, Panginoon, kung binabaliwala namin ang iyong paghihirap sa krus. Patawad, Panginoon, kung minsan hindi kami umatis sa gawain ito. Kung minsan, Lord, hindi kami nagagalak na makasama ka dahil sa problema din nilalanas namin. Pero Panginoon, naniniwala kami sa oras po ito. Kasama ka namin. Hindi mo kami pababayaan. Dahil ikaw ang Diyos na mabuti, ikaw ang Diyos na dakila, ikaw ang Diyos na tumutupad sa iyong pangako. Kaya sa oras ito, Panginoon, pakinggan mo po ang kahilingan ng mga kasama kong naririto. Tingnan niyo po ang kanilang pananampalataya, ang laman ng kanilang puso, Panginoon. Hawilin niyo po ang mga kasalanan upang patuloy kang pumasok sa aming puso. Kapatid, patuloy namin masabi niyo.
buksan mo ang iyong puso. Patuloy mo lang ang Diyos sa puso mo. Kapatid, sa oras na ito, patuloy mo ang Diyos para maramdaman mo yung kagalakan sa gabi ito. Yes, Lord. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, sing how great is our God. Yes, Lord. Tunay na napakabuti mo, binigyan mo ang iyong buhay para lang sa kapatawaran ng aming kasalanan. Binigay mo ang iyong buhay, Panginoon, para sa kaligtasan namin. Napatuloy mo aming tinatawag ng mga kasalanan para maramdaman namin ang iyong kaligtasan. Yes, Lord. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Sa kabutihan mo, sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Yakapin mo, Panginoon, ang bawat isang naririto. Yakapin mo ang iyong pag-ibig, ang iyong pagmamahal. Yes, Lord. Lord, napakabuti mo, Panginoon. Sa oras po ito, Lord, basbasan mo ang aking mga kamay. Na kung saan ito po yung ipapato ko sa mga tao, tinawag ko narito sa mga sumahong kapatid ko na pananampalataya. Na Panginoon, na kayo po ang magbigay ng pagbabala, na sa pamamagitan ng pagpapahid ko ng langis, Panginoon, ang kasagutan, ang kagalakan ang maranasan nila. Kaya sa oras ito, Lord, patuloy mong pagpalain ang mga kapatid kong narito na sa paglapit nila, dala nila ang kanilang pananampalataya sa iyo. Na naniniwala sila sa iyo, Panginoon. Naniniwala sila kasama ka namin sa oras na ito.